Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple, let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship you. Sing hallelujah. Hallelujah. You have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Hallelujah. You have overcome, you have overcome, you have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Every high thing must come down, every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown, you overcome, you overcome. Oh yes, you overcome. At the cross the work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you wear the victor's You have overcome, you have overcome. Hallelujah.
Praise God, good morning, good afternoon, good noon, good evening. Nasaan po kayong panig ng mundo ngayon? Gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo, and I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgoz of Amazing Crossover Campus. Happy Amazing Sunday. I hope na nasa mabuti po kayong kalagayan, kagaya ng like ko pong sinasabi. Ano man po ang inyong pinagdadaanan, ano naman katindi, gaano kahirap, gaano ka-challenging, gaano ka pait ang inyong pinagdadaanan ngayon. Biblically speaking, naniniwala po ako na mas marami pa rin tayo mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Before we proceed sa ating pong topic ngayon, pwede bang i-type niyo muna sa comment section, where are you watching right now? Where are you viewing? Where are you attending via online? Saan pong panig po kayo ng Pilipinas? Nasa Luzon ba kayo? Sang panig ng Luzon, nasa Visayas, Mindanao, saan pong panig ng isla ng Pilipinas? Okay, attending via online from abroad, i-type niyo po sa comment section some part ng bansa na yan, saan city, para at least ma-encourage po yung amin pong online team so that we can assess kung saan na po nakakaabot yung pagpapahayag po natin ng mabuting balita ng ating Panginoon using this platform. Now, welcome po kayo sa ating pong second installment ng ating pong June series entitled Mind Wars. Can you type that in the chat? Mind Wars. Winning the battles no one sees. Minsan po meron po tayong mga pinakamalaking laban sa buhay na hindi po nangyayari sa paligid natin, kundi sa kalooban po ng ating isipan. We've opened our series for the month of June last Sunday at pinag-usapan po natin itong Mind Wars na ito. At araw-araw po, as you can observe, no, bilang pong mga mananampalataya, bilang mga Christian, bilang mga followers ni Christ, bilang mga disciples, iba't ibang boses po ang sinusubukan pong impluwensyahan tayo. Some of us, whether ikaw ay estudyante, nagtatrabaho, nagninegosyo, nanay, tatay, may asawa, may girlfriend, or perhaps ikaw ay single, meron po mga voices of fear. I-type nyo nga sa comment section, fear. May mga boses po na takot na kung saan na-inject po o ini-entertain perhaps ng ating isipan na hindi mo kaya, hanggang dyan ka na lang, what if ganito, what if ganyan. Meron pong voices of failure. Meron po tayong mga pinagkalaglagan, pinagkabagsakan. Some of us, meron pong voices of shame. Meron pong boses ng kahiyan. Iba naman po sa atin, voices of criticism. And maybe some of us are going through tough times, lalong-lalo na bumabalik po yung mga past ninyong mga situation na hindi nyo pa rin matanggap hanggang ngayon, pero meron din pong voices of faith na tinatawag, mga minamahal ko pong kapatid. Now, paano natin mapagtatagumpayan yung mga mapanirang boses na nakikipaglaban para kontrolin po ang ating isipan? There is a certain story in the Bible na kung saan marami po tayong matututunan dito, and I believe marami pong makaka-relate dito. Hindi lamang po mga Kristiyanong lalaki, kundi yung mga Kristiyanong babae. Now, I want you to join with me sa Matthew chapter 5, verses 25 through 34. Basahin ko muna yung 25 to 26, explain ko yung context, and then yung certain, yung mga susunod po mga text, like 27, 38, 29, 30 hanggang 34, babasahin po natin mamaya sa mga points natin. Now, sabi po ng verse 25, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo. Sabi po ng verse 26, maraming hirap ang kanyang dinanas sa kabila ng pagpapagamot sa iba't ibang doktor. Sabi po ng verse 26 pa rin, naubos na niya ang lahat ng ari-arian niya sa pagpapagamot. Pero sa halip na gumaling, ay lalo pang lumala ang kanyang sakit. Mga kapatid, sa gitna po, ang context po nito, sa gitna po ng napakaraming tao that were crowding around Jesus, sumusunod po kay Jesus, meron pong isang babae na 12 years nang dumaranas ng bleeding. Ito po ay isang kondisyon na kung saan hindi lamang po nagdudulot, nagkukos sa kanya ng physical pain, kundi naglalagay rin po sa kanya ng matinding kahihiyan at separation. Why? Because on their culture, ito po ay sa batas po ng mga Hudyo considered, ang babaeng may dugo ay binurugo, ay considered na ceremonially unclean. Dahil dito, malamang itong babae pong ito na pag-uusapan natin at kung ano mapupulutan nating aral bilang mga Christian ay nakakaranas ng loneliness, nakakaranas po ng pag-iisa, nakakaranas po ng kahihiyan, nagkakaranas po ng pagkahiwalay sa normal na pamumuhay. Why? Kasi hindi siya pwedeng lapitan sapagkat siya ay may binurugo. Perhaps pagkahiwalay din po sa kanyang pagsamba
Gusto niya sumamba, kaya lang di siya makasamba because she was declared as ceremonially unclean. Na ito pong story ng babae na to, tila wala na po natitirang pag-asa sa taong ito. Ngunit naririnig niya yung tungkol kay Jesus Christ. At dito nagsimula, perhaps, I just assume na sumiklab yung kanyang pananampalataya na nagdala sa kanya sa tunay na kagalingan. Sa loob ng 12 taon, itong babaeng ito ay may issue ng blood. Hindi lang po siya nakikipaglaban sa sakit. Nakikipaglaban din po siya, catch this, hindi lamang po siya nakikipaglaban sa sakit physically, hindi lamang po siya nakikipaglaban sa sakit financially sapagkat nagpapagamot siya sa mga doktor, nakikipaglaban din po siya sa boses ng discouragement, hopelessness, and disappointments. Marahil itong babae pong ito ay araw-araw niyang naririnig na hindi ka nagagaling, wala ka namang pag-asa, sayang lang ang pera mo, lalayuan ka na ng pamilya mo, hindi magbabago ang situation mo. Pero ano ang susi para ma-overcome ang isang o maraming boses na bumubulong sa isang tao? Makakakuha po tayo dito ng mga life application principles bilang mga Christians. Now, sa umaga, tanghali, gabi, samahan niyo po ako sa ating pong topic entitled, The Voices in Your Head. Pwede bang i-type niyo po sa comment section yung ating pong title? Sa gabi, umaga, tanghali, depende anong oras po kayo nakakapanood, The Voices in Your Head. How can we overcome the destructive voices in our minds? Paano natin ma-overcome yung mga mapanirang boses? Ulitin ko po, hindi po lahat ng boses ay dapat natin pakikinggan sa ating isipan. Kasi may mga boses na constructive voices, meron pong mga destructive voices. Now, sa kwento pong ito, makikita natin yung 3 tagumpay na kinakailangan nating maranasan na naranasan po ng babaeng ito. Number 1, verse 25 hanggang 26. Basahin ko po sa New Living Translation. A woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. She had suffered a great deal from many doctors. And over the years, she had spent everything she had to pay them. But she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. Imbis na maging okay yung situation, imbis na maging better, naging worse pa ang kanyang situation. Paano natin ma-overcome yung destructive words or voices na nasa isipan po natin? Number 1, reject the voice of defeat. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Reject. I-reject natin. Ito pong salitang suffered. No, ito pong salitang suffered. English word po yan. Pero pagdating po sa salitang Greek, nangangahulugan po yan. Ang ibig sabihin po niyan, to endure pain, hardship, affliction. Sa loob ng 12 taon, she suffered physically, emotionally, socially, financially. At sama na rin po natin yan, perhaps spiritually. Ginawa niya na lahat. Nagpunta na siya sa maraming doktor, naggastos na siya, o ano meron siya, pero hindi pa rin siya gumaling. Sa halip, lalo pa po siyang lumala. Yun po yung sabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, gusto ko pong maunawaan natin sa gabi, sa araw pong ito, depende anong oras po kayo nakakapanood. Ang pinakamalaking panganib ay hindi lamang yung kanyang nararamdaman. Ang pinakamalaking panganib ay yung paniwalaan na wala nang magbabago sa kanyang buhay. Ganito po gumalaw ang ating kaaway. Christians, I want you to listen to this very carefully. Ginagamit ni Satan yung mga kabiguan natin. Ginagamit ni Satan yung mga pagkakalaglag natin. Ginagamit ni Satan yung mga current situations natin. Ginagamit ni Satan yung mga pangyayari sa buhay natin na seemingly hindi na masusolusyonan para mag-cause po ng hopelessness sa atin. Bumubulong siya na, nasubukan mo na. Hindi naman gumana. Hayaan mo na yan. Mga kapatid, gusto ko pang maunawaan ninyo sa buhay Kristiyano, ang defeat ay nagiging mapanganib kapag hindi natin ito pinaglabanan. Failure is not an event. Failure is an event, not a person. Ito pong babaeng ito, makikita po natin na tumanggi po siya, nahayaan na yung 12 taon na disappointment ay magpatuloy sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa niya nung narinig niya si Jesus Christ, pinuntahan niya ito. Out of desperation. Mga kapatid, what can we learn from this? Maaring may mga bagay na matagal mo nang pinagdarasal. Perhaps,
yung financial breakthrough, situation sa family mo, perhaps meron kang pinagpipray na spiritual growth, or perhaps may mga pinagpipray ka na matagal na parang hindi na sasagutin ni Lord. Maaring ilang beses ka na nadismaya sa asawa mo, nadismaya sa situation mo, 12 days ka ng bleeding but not physically, but you're bleeding emotionally. Some of us are bleeding socially. Some of us are bleeding spiritually. Pero wag mong hayaan ang nakaraan mo ang magdikta ng iyong hinaharap. Uulitin ko po, wag mong hayaan na ang iyong nakaraan ang magdikta ng iyong hinaharap. Just because God has not done it yet, doesn't mean God will never do it. Hindi porket hindi niya ginagawa ni Lord yun, ibig sabihin hindi niya nagagawin. Mga kapatid, labanan natin, i-reject natin. Come on, type that in the chat, reject. Sige nga, reject. Marami pong boses ang gustong pumasok sa isipan nyo. Marami pong boses ang gusto mag-manipulate sa inyo. Voices of failures, voices of fear, voices of temptation, voices of immorality. Mga kapatid, huwag nating hayaan, huwag nating tanggapin ang lahat ng boses. Let us filter the voices that we are hearing, that we are experiencing sa ating mga heads, sa ating mga hearts, in light of God's Word. Reject. Paano natin mare-reject? Use God's Word. Paano natin mare-reject? You pray. Paano natin mare-reject? By constantly walking with Jesus, constantly walking with His Word, constantly walking in obedience sa Kanyang mga salita. Reject the Word of Satan. Reject yung mga manipulation ni Satan sa iyong buhay. Paano po natin ma-overcome yung mga destructive voices in our minds? Number 1, reject the voice of defeat. Yes, nagkamali ka. Yes, nagkasala ka. Yes, may problema kayo ngayon. Pero hindi ibig sabihin nun talunan ka habang buhay. Yes, pinadapa ka ng problema. Yes, pinadapa ka ng temptation. Pero hindi ibig sabihin na dapa ka na habang buhay. God is telling you right now, if you're a Christian, kung napalayo ka sa Diyos, kung nag-backslide ka, sinasabi ng mensaheng ito na may pag-asa sa Panginoon, kayang manumbalik muli ng masarap at sariwa yung pagmamahala ng ating Panginoon Diyos. Just reject that destructive voices in your head using the Word of God, by meditating God's Word, by allowing yourselves to fellowship with your fellowship. Mga kapwa mo tupa, mga kapatid, hindi ka hanggang dyan lang. May pag-asa ang mga taong si Kristo ang sandigan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Point number 2, sabi po ng verses 27 to 28, she had heard about Jesus. Ito na. Dinudugo siya, 12 years, tapos she had heard, narinig niya si Jesus, she had heard about Jesus, o narinig niya yung patungkol kay Jesus, so she came up behind him through the crowd and touched his robe. Sabi po ng verse 28, for she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Paano po natin ma-overcome yung mga destructive voices sa ating isipan? Number 1, we need to reject the voice of defeat. Yung boses ng pagiging talunan. Pangalawa, rehearse the voice of faith. Come on, pwede niyo po bang i-type sa comment section? Rehearse. Ano po yung number 1? Reject. Pangalawa, rehearse. Ito po yung turning point ng kwento. Yung Greek verb po, no, na elegen is the imperfect tense, indicating repeated action. Ang phrase po na she said, yung sabi po dun sa verse, she said to herself, ay mula po sa Greek word na nasa imperfect tense. Now, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi niya ito sinabi lang na isang beses. Paulit-ulit niyang sinabi ito sa kanyang sarili. Umahawakan ko lang yung laylayan. Umahawakan ko lang yung laylayan. Hindi lang isang beses yan. Pinapakita ng Greek phrase na yan, ng she said, nasa imperfect tense set up yung word. Ibig sabihin, hindi niya ito isang beses lang sinabi na, kung mahahawakan ko lang sana yung robe ni Christ, okay, magiging okay ako. Hindi isang beses lang. Paulit-ulit. Pwede nga i-type nyo nga po sa comment section. Paulit-ulit. Again and again. If I can just touch his robe. Again. If I can just touch his robe, I will be healed. Nasubukan nyo na ba yan? Paulit-ulit.
May mga punto po sa buhay natin kung ano yung paulit-ulit mong iniisip, yun ang paulit-ulit mong nagagawa. Kung ano yung paulit-ulit mong minimeditate sa isip mo, yun yung paulit-ulit na lalabas sa buhay mo. Kung ano yung paulit-ulit mong nararamdaman sa puso mo, catch this, yun yung paulit-ulit na lalabas sa bibig mo. Kaya pansin mo, may ibang tao pag kinakausap mo, ba't paulit-ulit yung pagmumura nito? Paulit-ulit yung nararamdaman niyang sakit at saka puot. Bakit kung ano sinasabi niya sa ibang tao, ba't mapanira yung kanyang salita? Paulit-ulit mapanira yung nararamdaman at naiisip ng kanyang kaisipan. Bakit lagi nagtithank you to? Paulit-ulit din siguro nasa isip niyang magpasalamat ka. Habang ang iba ay nakatingin sa kanyang sakit, siya ay nakatingin kay Kristo. Yung iba na, ay babae, binudo ko for 12 years, kadiri. Pero siya, nakatingin siya kay Lord. Habang ang iba ay nakatuon sa problema, siya ay nakatuon sa kapangyarihan ni Kristo. Yung salita pong healed, sabi dyan, di ba? I will be healed. Paulit-ulit, I will be healed, I will be healed, I will be healed. Ang ibig po niyan sabihin sa Greek ay sodso. Nang ibig sabihin to save, to heal, to restore, to make complete. Now, ulitin ko po, ang salita pong whole o healed ay mula po sa Greek word na ang ibig sabihin ay to save, to heal, to restore, to make complete. Naniniwala itong babaeng ito na si Jesus kaya siyang pagalingin. Sa gitna ng kanyang matinding kalagayan, may isang boses siyang pinili. Yun yung voice of faith. Marami pong boses, hindi po in-indicate sa scripture yun. But I just assume na sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, perhaps tao ito, hindi ito perfect, dumadaan din po siya sa iba't ibang boses. Paano ko nasabi yan? Even pastors, even lay ministers, even life group leaders, kahit yung pinakamabait pa nakakilala mo, dumadating din po sa punto ng buhay natin na meron po tayong boses na ibang naririnig aside from the voice of faith. Some of us are hearing voices of doubt. Hindi mo kayang magpastor, hindi mo kayang maging negosyante, hindi mo kayang panindigan niyang katotohanan, hindi mo kayang magpatawad, hindi mo kayang umayos, hindi mo kayang magbasa ng Bible, hindi mo kayang mag-commit. Ang dami. But despite doon sa babaeng ito, doon din po yung babae, perhaps nakakaranas din po siya ng mga negative na mga voices, mga destructive voices. But despite those destructive voices, merong boses siyang pinili. Yung boses ng pananampalataya. Ang himala ng babaeng ito ay nagsimula hindi nang mahawakan niya si Jesus Christ. Nagsimula ito nang magsimula siyang maniwala kay Jesus Christ. Ulitin ko. Nagsimula yung himala ng babae, yung kanyang pagaling, hindi dahil nahawakan niya yung robe ni Jesus. Nagsimula ito nung nagsimula siyang manampalataya kay Jesus. Listen to this very carefully. Faith grows when continually rehearse God's promises. Lumalago po, pakinggan niyo maigi, lumalago po ang ating pananampalataya kung paulit-ulit nating nire-rehearse ang mga pangako ng Diyos. David said sa Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." The Lord, alam niyo sa kanila, sa mga Hudyo, ganyan sila mag-meditate, hindi sila basta mag-meditate na ganyan lang. Talagang pinopronounce nila, na-announce nila yan, "The Lord is my shepherd." Dinedeclare niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Pakinggan niyo po itong maigi. Ano yung lagi mong minimeditate? Ano yung lagi mong nire-rehearse? Hindi ko kaya, dito na lang ako, hindi ko kayang mag-lead, hindi ko kayang magpatuloy. Kaya pansinin mo pag performance na, performance level talaga yan. Hindi talaga kaya, palpak talaga. Hindi talaga, walang confidence. Bakit? Kasi yun yung nire-rehearse niya sa isipan niya. Doubt, failure, wala akong kwenta, hindi ko kaya. Kung ano yung nire-rehearse mo sa isipan mo, yun yung lalabas sa performance mo. Kaya maraming Christian, pag nag-perform na sa tunay na buhay, punong-puno ng pagdududa, walang kakayahan na magpatuloy. Hindi ko sinabing nasa sa ating lakas ang kakayahan magpatuloy. Pero meron tayong role patungkol sa pag-respond natin doon sa mga pangako ng Diyos. It's in the mind. What are you continually rehearsing lately? Kaya pansinin mo, di ba, yung mga artists nagre-rehearse yan? Kasi magpe-perform yan eh. Yung mga dancers nagre-rehearse yan. Kasi magpe-perform yan. Sa performance ng buhay, sa ating buhay, ang buhay isa pong malaking entablado na kung saan
tayo po ay gumaganap bilang either anak ng Diyos o hindi anak ng Diyos, bilang mananampalataya o hindi mananampalataya. Ang tanong, ano yung ulit-ulit mong nire-rehearse sa isipan mo? Si Joshua and Caleb, patuloy nilang dinedeclare, Numbers chapter 13, verse 30, let us go up at once and take possession, for we are all be able to overcome it. Kaya natin yan. Kasi yun yung kanilang nire-rehearse. Kaya natin yan. Pinangako na yan ng Diyos. Pinangako to. Si David, yun yung nire-rehearse niya, yung pangako ng Diyos. Even si Paul sa mga Philippians, sa mga taga-Philippi, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. What are you rehearsing lately? Mga kapatid, ang mga taong malalakas ang pananampalataya, hindi ito yung mga walang problemang pinagdadaanan. Ang mga taong malalakas ang pananampalataya, hindi ito yung mga Christians na petics lang ang buhay. Ang mga taong malalakas ang pananampalataya, hindi ito yung mga Christians na walang problemang mabigat na pinagdadaanan. Ano pinagkaiba ng mga malalakas ang pananampalataya sa mga walang pananampalataya o sumusuko agad? Ang mga taong malalakas ang pananampalataya ay hindi kasi puro problema ang inuulit sa kanilang isipan. Inuulit nila, imbis na yung problema, yes, may problema naman talaga. Ang inuulit-ulit nila yung mga pangako ng Diyos, yung mga ginawa na ng Diyos in the past, yung mga ginagawa ng Diyos in the present, at yung mga gagawin pa ni Lord sa hinaharap. Mas inuulit nila yung pangako ng Diyos. Listen to this very carefully. What dominates your inner dialogue eventually shapes your outer life. Ano yung mga inner dialogue na lagi mong minimemorize? Ang laman ng isip mo ngayon ay magiging desisyon ng buhay mo bukas. Pakinggan mo yung inner conversation sa isipan mo. Imbis na hindi ko kaya, sabi mo, God can. Yes, posible. Pwedeng hindi ko kaya, pero kaya ng Diyos. Imposible ito, but nothing is impossible with God. Talunan ako, but I am more than conqueror, sabi ni Lord sa kanyang mga salita. Start preaching God's truth to yourself every day. Ulitin ko po, start preaching God's truth to yourself every day. Meron po ako sasabihin sa inyo, pakinggan niyo po to. I want you to listen to this very carefully. Ang pinakamagaling na preacher sa sarili mo ay ang sarili mo. Kasi kahit gaano kagaling yung mga nagpipreach sa buhay mo, kung merong preacher na isa pa sa isip mo na nagsasabing, hindi mo kaya, pero meron naman isa nagsasabing, kaya mo. Anong klaseng preacher ka sa sarili mo? Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Sabi mo kung ano ka lang. Pero wala siya sa sequence. Hi, I'm Alex, taga Pampanga, isang member ng Crossover Campus. Giving. Parang malalim kasing giving pero naalala ko nun, ang dami kong gustong mangyari, ang dami kong nire-reach out na client, pero bakit parang walang nagpaparamdam, walang nagre-reply. Lahat ginagawa ko naman, tapos doon ko na-realize, yun pala yung problema ko. Ako. Tapos sabi nga sa Bible, seek first the kingdom of God, then everything shall be added unto you. So with the help of my mentors, with the help of our pastors, na-realize ko din na kailangan ko palang magpakumbaba. Lumapit ako kay Lord. Nagpray ako. Lord, tulungan mo naman po ako doon sa nangyayari sa buhay ko. Then, eventually, doon nagsimula. So, nag-start ako ng walang-wala, pero magbibigay ako. Nag-o-offer pa rin ako ng tithes. Tapos minsan, bubuntongin nga ka na lang. Tapos, sige Lord, ibibigay ko pa rin to sa inyo. And this year, I'm so happy that nakapagbigay na ako ng first fruit, tapos nakapagbigay pa ako ng church expansion. So, sobra-sobra yung blessing and walang higit na pasasalamat kay Lord talaga. So, ikaw din, inimbitahan kita, huwag kang mahiya, huwag kang matakot, magbigay ka lang kay Lord. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, nandito po kami sa harapan ninyo, nananalangin, tinataas ang bawat mga nanonood sa oras na ito, na huwag po silang matakot, na ipagkatiwala po nila yung buhay nila, yung pamilya nila, at lahat-lahat po sa kanila, na hindi po mahirap
sumunod sa inyo, ang magbigay. Ang mahirap po is yung malayo ka sa buhay po ng bawat isa. Tinataas po namin ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Start preaching God's truth to yourself every day. Pangatlo, sabi po ng verse 34, and he said to her, eto na, hindi gumaling. Grabe, sino yung humawak sa akin, Laylay? May nawalang power sa aking robe. Sa akin. Sino yung humawak sa robe na yan? Sabi ng verse 34, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace, your suffering is over. Paano po natin ma-overcome yung mga destructive na mga voices sa ating isipan? Una, reject. Pangalawa, i-rehearse natin yung voices of faith. Pangatlo, receive the voice of Christ. Pwede po bang i-type natin sa comment section? Receive the voice of Christ. Una, reject the voice of defeat. I-reject natin yan. Yes, bagsak ako, pero hindi ako talunan kay Kristo. In Christ, I am an overcomer. Pangalawa, rehearse the voice of faith. Hindi kung ano-anong boses. Voice of faith. Pangatlo, receive the voice of Christ. Ito pinakamahalaga. Ang boses na nanggagaling kay Kristo sa kanyang salita. Pagkatapos ng 12 taon ng sakit, kahihiyan, rejection, isolation, ano pa? Negativity, narinig ng babae ang boses na pinakakailangan niya. Kanina woman, ngayon, tinawag siya ni Jesus Christ na daughter. Pwede bang i-type niyo po sa comment section, daughter? Napakagandang salita po iyon. This is the only recorded time in the Gospels that Jesus addresses a woman with this title. Ulitin ko po. Ito po yung nag-iisang record sa mga gospel na kung saan si Jesus Christ ay nag-address sa isang babae na daughter. Usually yung kanyang address, ibin nga dun sa kanyang nanay, di ba, woman? Pero dito, in-address niya yung babaeng dinurugo for 12 years na gumaling instantly dahil kay Jesus. In-address niya na daughter. Ang ibig sabihin po ng daughter sa Greek ay paigater. Na ang ibig sabihin ay daughter, beloved child, one who belongs, catch this, one who belongs to the family. Daughter, beloved child, uy, family member. Uy, ang ganda nito. Why? Kasi po sa loob ng 2 taon, nakilala siya dahil sa kanyang sakit. Pero si Jesus ay hindi tumitingin sa kanyang kondisyon physically. Ang tinitignan ni Lord ay ang kondisyon ng kanyang puso. Maybe some of us are going through tough times right now. Lagi natin tinitignan, ganito, ganyan, ang hirap. Huwag mong tignan yung kondisyon lang na nakikita mo sa paligid mo, sa sarili mo. Ang asikasuhin mo yung kondisyon ng puso mo towards your Savior, towards your Creator. Tumingin si Jesus Christ sa kanyang relationship. Yung mga crowd, ang tingin sa kanya, babaeng may sakit. Tinignan ni Jesus Christ na anak, na kabilang sa pamilya. Tinignan ng mga tao itong babaeng ito na problema sa society. Tinignan ni Jesus Christ itong babae na merong value. Mga kapatid, hindi ko alam kung paano ka tignan ng mundo. Hindi ko alam kung paano ka natignan ng family because of your faith, because of your down situation, discouraging situation, disappointment in life. Gusto kong sabihin sa'yo, maaring iba ang tingin sa'yo. Marumi, pangit, palpak ang tingin sa'yo ng mundong ito. Pero kay Kristo, kapag ka nag-surrender ka ng buhay mo, may value ka sa Kanya. Isa sa pinakamabisang kasinungalingan ng kaaway ay ikabit sa iyong identity ang iyong mga struggle. Ikaw ang pagkakamali mo, ikaw ang nakaraan mo, ikaw ang kabiguan mo, ikaw ang kahinaan mo, pero may mas malakas pa pong boses na dapat po nating mas pinakikinggan sa ating buhay. The voice of truth, the voice of Christ. Pwede po bang i-type niyo sa comment section, the voice of truth? I-type niyo po sa comment section, the voice of Christ. Why? Yung salita po ng Panginoon, sa salita niya sa Bible, yun po yung dapat po natin pinaniniwalaan. You are forgiven. You are loved.
You are accepted. You belong to Christ. If you're a Christian, you belong to His kingdom. Ang pinakamalakas dapat na boses sa isipan mo, sa buhay mo, ay ang boses ng nag-create sa'yo. Yung boses na nagsabing, let there be light. Ang pinakamataas dapat at ang pinakamalakas na priority na pinaprioritize mo sa isipan mo ay yung boses na nagsabing, let there be light. Let there be this light of creation. Let there be light. Let there be, let there be, let there be. Ang pinakamalakas po dapat na naririnig at influence ninyo sa isipan ninyo, sa buhay ninyo na boses, ay ang boses, yung mga salita na nagsalita during the creation. Kapag ka nagsalita si Jesus, fear loses authority. Kapag ka nagsalita si Jesus, shame loses power. Kapag nagsalita si Jesus, peace replaces panic. But the million-dollar question na dapat mong sagutin, whose voice are you listening today? Sa Tagalog, kaninong boses po ang pinakikinggan mo ngayon? Voice of fear? No. Voice of failure? No. The voice of critics? No. A voice of your past? No. The voice of the Lord? Malaking check. Why? Because victory begins when Christ's voice becomes the loudest voice in your life. Let me end with this illustration. Meron pong isang pilota na lumilipad po sa isang makapal na ulap at during po sa kanilang flight, hindi niya maaaring pagkatiwalaan yung kanyang nararamdaman. Kasi ang pilot, hindi sila dapat affected by their emotions kung paano nila mamanduhin yung eroplano. Minsan parang pakaliwa yung eroplano kahit diretsyo naman. Parang pakaliwa pero diretsyo naman. Kaya sa halip na feelings, ang sundin ng mga piloto, ang sinusunod nila, yung nagtitiwala po sila sa kanilang instruments. Kaya pansinin nyo, di ba, sa mga social media, may mga nagko-content, may mga nagvo-vlog na mga pilot. Di ba, nakita nyo, ang dami nila mga pinipindot, may Roger, tapos may mga ganyan-ganyan pa. So, hindi sila bumabase, kakaliwa ba o kanan, sa kanilang feelings. Yung kanilang pagkaliwa, yung kanilang pagmaniobra, yung pag-angat, pagbaba, yung pagkanan, pagkaliwa, hindi nakadepende sa kanilang feelings, nakadepende po sa kanilang instruments, nakadepende po sa kanilang mapa, nakadepende po sa kanilang mga makinarya. Why? Kasi po yung kanilang mapa, yung kanilang compass, yung mga high-tech po nila mga gamit, yung po yung nagsasabi ng totoong destination, yung po yung nagsasabi ng totoong taas, yung po yung nagsasabi ng totoong direction, hindi po yung kanilang feelings. Catch this. I want you to listen to this very carefully as I end. Ganon din po pagdating sa Christian life. Hindi po feelings ang pinaniniwalaan. Hindi po feelings ang pinapakinggan. Hindi po feelings ang sinusunod. Why? Minsan, ang malakas po na boses sa atin, yung takot, yung doubt, yung anxiety, yung criticism. Pero natututo ang pananampalataya na pakinggan ang boses ni Kristo. Higit sa lahat ng ibang boses. Ang babaeng ito, pakinggan niyo maigi, itong woman na meron pong bleeding for 12 years, ay nagtagumpay ultimately dahil kay Lord. But humanly speaking, practically speaking, anong ginawa niya? She rejected the voices of defeat. She rehearsed the voice of faith. And she received the voice of the Savior. Mga kapatid, bago nahawakan ng babaeng ito ang kamay ni Jesus, nahawakan na niya ang mga pangako ni Jesus sa kanyang puso. The battle was won not outside of her, but in her mind before it was won in her body. Ulitin ko po, ano ang boses na pinakamalakas sa'yo today? Ikaw ba ay nag-aaral, nagtatrabaho, nagdinegosyo, may pinagdadaanan ka sa ministry? Failure ba ang malakas sa boses sa'yo? Fear, shame, discouragement, anxiety? Ngayong araw, gumawa ka ng desisyon. Stop agreeing with what fear says. Tigilan mo na yung pag-agree sa sinasabi ng takot, ng pangamba, ng past mo, ng mga kasalanan mo. Start agreeing with what God says about you. Because the battle in your mind will often be won or lost by the voice you choose to believe. At kapag ang boses ni Kristo, mga minamahal kong kapatid, ang pinakamalakas sa boses sa buhay mo,
hindi malayo ang tagumpay sa buhay mo. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you for today. Salamat po, Panginoon, for teaching us your word. And salamat, Lord, because you've used the story of the woman bleeding for 12 years. Ginamit niyo po yung storya ng isang babae na kung saan, Panginoon, siya po ay rejected, full of fear, disappointments. Pero Lord, sa pamamagitan po ng kanyang respond, Lord, natuto po kami, humanly speaking, kung paano po kami magre-respond sa inyo, Panginoon. Lord, help us to reject the voice of defeat, Panginoon. Lord, help us to rehearse the voice of faith every single moment of our lives. Help us, Lord God, to receive the voice of Christ. Panginoon, samahan niyo po ang mga kapatid ko na naririto na magtiwala po sa inyo. And if you haven't surrendered your life to Christ, why don't you consider surrendering your life to Christ? Sabihin mo lang, Lord, humihingi po ako ng tawad sa aking mga nagawang mali. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga pagkukulang. Starting today, God, I am repenting of my sins and I admit that I cannot save my life. Lord, kagaya po ng babaeng dinudugo for 12 years, I've been bleeding not physically, I've been bleeding emotionally. I've been bleeding mentally. I've been bleeding financially. I've been bleeding relationally. Lord, wasak na wasak ako ngayon. Nilayawan ako ng pamilya ko, nilayawan ako ng trabaho, nilayawan ako ng mga taong inaasahan ko. Pero buti nilang, Panginoon Diyos, ginamit mo yung paglayo ng ibang tao para lalo akong mapalapit sa'yo. Right now, let there be a heart that is willing to surrender to Christ. Sabi mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot heal and save myself. I am putting my faith in you. Lord, not on my good works, not on my religion, but I am relying on your works on the cross for my salvation. Starting today, Lord, I am confessing my faith. And starting today, Lord, hahanap ako ng Bible-believing church. I'm gonna find someone to disciple me. I'm gonna find someone to teach me about your word. I'm gonna find a community wherein, Lord God, mas mapapalalim ang aking paniniwala at pananampalataya sa inyo. Lord, sa mga kapatid ko na naman po na matagal na po, Lord, na they've been bleeding, not just financially, not just physically, but Lord, spiritually. Malayo po sila sa inyo. Lord, turuan niyo po sila. Turuan at tulungan niyo po silang mapalapit ulit sa inyo. Restore them. Provide for their needs. Protect them, Lord. Give them peace. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga taong tunay na gustong makaniig kayo. Pagpalain niyo po ang mga taong tunay na naghahanap sa inyo. Lord, salamat. Because right now, alam namin, Panginoon, na ang boses mo dapat ang pinakamalakas na boses na impluwensya sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay hindi lang magsasabi, kundi magta-type ng maraming Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. I want you to type, I am blessed. Come on, bukod sa Amen, i-type niyo po sa comment section, I am blessed. Type niyo po yan. At kung inyo pong mamarapatin, pwede nyo rin pong i-share ito pong live stream so that your classmates, cousins, relatives, family, or even yung mga kakilala nyo sa Facebook ang makapakinig ng napakagandang mensaheng ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po next week for our third installment ng ating June series entitled Mind Wars. This has been Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na lagi po nagsasabing, mahal po kayo ng Panginoon. God bless us all. See you next Sunday.